Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Mga kasong panayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Habang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May galamay hapon kanatong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon yung ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar mao makikuban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapon na. Nya sama sa gihapon mga higala magisgot ta sa ato ang mga kalihukan sa atong kapulisan dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo kundi sa tibuok Region 7. Nya karong hapon na naa ako ang partner, no? Ako nang gikaingon basta di lang ni siya busy na gini siya gyud, no? Gining paningkamutan kay mahadlok man siya og libak sa dato nga isamo siya Dili kagwapa. sir, lip front. Lip front, oh. Atabangan sa kamera. Okay, na nato ang partner, ang PIO, ang tigpamakba usab diya sa PRO7 mga higala, si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Ma'am, may hapon. Sir, may hapon hilabi na sa atong suking tigtanaw. Facebook live ta karon, may hapon ka natong tanan. Nya karong hapon na mga higala, sa ako nang gikaingon sa inyo nang gisaa ni Ma'am Rayos nga sa tibuok gyud buwan sa March, March, no? so. Whole month of March iyag yung imbitaron ang puro gyud mga babay, no? Puro mga babay nga mga nagtrabaho sab, no? Inland Japon ini ato ang ilahang pagpanerbisyo, no? Hapapsize husay kalinaw, no? Nya kanang paong sa katong barag last week, barag bombero to or HPG sir dan Oh, ang HPG. Pormiro mao to ang Bureau of Fire. Oh, Bureau of Fire, unya paghuman kato ng mga HPG, no? Nya karon Chief sa Tourist Police. oh, kini ato ang bisita karon inyo na ning nakit-an sa makadaghay gayon. Nagbalik-balik na po din sa diri sa atoa sa CCTN, dili lang sa programa sa PRO7 na ako na po ni siya nag-guest kani adto sa PRO7, but sa uban nga mga programa inyo na po ni siya nakit-an kay usa ni siya sa mga naila na pod diya sa PDEA, no? Siya mo information officer. Wala ay kundi si Ma'am Lia Alcantara. Ma'am, mayong hapon. Mayang hapon, Sir Den. Ma'am Au, mayang hapon. Mayang hapon, On ma'am. behalf sa among Regional Director, salamat kaayo sa invitation no nga maari mi diri sa PRO Files. Action Alcantara Files. lagi mo pilito na. Naminyo na ko, sir. Nailad na ko. Nailad na Sir, dyan. naagay nailad. Nagi nailad ka Luis Ginoo. Nailad yun, sir. Di siya Nailad ka or ikay nakailad? Mausad, no? Murag ako'y nailad. Si Ma'am Lia may gala ato ning bisita. Dugay na dugay taon naman ni sa Spiria, no? Ato ning nakaila niya daga pa ni sa kani adto tutong sinto ng Alcantara naman. Pero na ko siya ay anak gani, no? Congrats, ma'am. Thank you, sir. Oh, Tinuod nga babae nag Nana ko'y mattress. Oh. Nana ko'y bro. Nana ko'y mattress. So, kumusta ang PDEA? Yes, sir. Actually, karon no, despite sa pandemic nga atong nasinati, continuous gihapon ang atong anti-illegal drug campaign. In fact, last year natay mga personnel na positive gani, Ma'am Au, di ba? Classmate na ko sa academy, ma'am. Oh, pero fortunate kayo, Mr. Den, kay gisagup mi sa PRO7 ang atong personnel na sila ang PRO7 man gud na sila ilang own facility kung asa nila gibutang ilang mga positive. So, gisagup gyud ta sa PRO7 dito na butang ang atong mga personnel na positive. Pero despite that, continuous gyapon na to anti-illegal drug operation, medyo nalimitan lang gyud ang ato ang lihok kay especially katong nagka-lockdown kay di matabas-basta makapenetrate sa mga barangay. So medyo na-limit gyud siya but still nagihapon nag-operate gihapon ta. Ang ato ang RD karon si Sir Levi Ortiz, no? Yes sir, si Director Levi Ortiz.
Bisayang dako gina Sir Den. Actually diri na siya gikan, naka-deputy na siya diri sa Region 7 nya. Prior sa iyang reassignment diri sa Cebu as a Region 7, kuha na siya director sa Special Enforcement Service dito sa Kauluhan. Nagranggo pa nag-PO to sa province, Cebu province. sa province, nakit-ara ng amigo na miya nadaan, no? Usa na sa mga maayo nga investigador. Diya si kuan panahon ba to nilang balkuan ko nang Milang, no? So mo ni balhin siya academy naabot gyud siya ng mga regional director gyud noon. Yes, sir. Kung nagpulis pa na siya, official na po na, pero di po na siya maarde. No, pero karon na Matod pa niya Sir Dan, sa naistorya pa namo kay amigo man kay sila ni Major Alan Quezon og ni Correct. Mitchie. Nga ningon siya nga anhi siya sa PIDEA kay dako siya puduhan mo regional director. Wa gid siya nasayo. may sa diyang kuan, no? Yan nasubay gid nakasubay gid siya. Pero actually dugay kina tong amigo gid si Ortiz, no? Sa police pa na siya. Tinuod na sila ni More than- sila ni Karan Quezon, no? Oo. Dili si kuan. Si Alan. Si Alan dili si Ruben, si Alan. Si Alan ang iyahang mga suod at Kay that partner time. man sila ato nga time nga mga investigador. Murag Cebu City at that time si Alan Quezon, niya si Michi dito na sa province. So pag-assign nila dito sa after sa amuang schooling kay diretso man sila sa Cebu province nagkita sila dito ni Sir Ortiz. So og gani Sir din ingon siya nga naa siya dakong puruhan nga mag-regional director siya kung ano siya sa PIDEA. Correct. So nakuan gyud niya, no? So kumusta ang ato ang mga kalihukan diya pagsud na ni Ortiz? I know nga kugihan po na si Sir Ortiz. Yes, sir. Grabe ang inyong mga accomplishments sa karong mga panahon na. So kumusta man? Yes sir, actually katong ginaingon na ni Ma'am Au ug sa imong giingon Sir Den, ang si RD man gud si Director Ortiz, more than 20 years na siya sa law enforcement ug sa kaning anti-illegal drug campaign nato. So kuan gyud siya kanang he has the experience, he has the skill set pod. So paglingkod ni RD Ortiz, ingon man sad gyud siya namo nga we will hit the road running. Magkuan gyud ta kanang kung unsay mabuhat nato ato jung i-accomplish, especially kay Bisaya man siya, no? So kanang iyang gusto nga matabangan gyud ang community sa kani anti-illegal drug campaign. So natay mga dinagko nga seizures last year o kanang karon nga this year, if inyo ma-recall katong na-intercept nato sa seaport. Actually dito to nato nakuha sa isa ka sani kanang delivery service ba sa ilahang bodega. Dito nato na-intercept niya. Gidala lang to nato sa port kay para ma-screen sa ilahang x-ray kay wala may facility good ang katong delivery service. So mga 12 kilos to Sir Den if inyo ma-recall. Unya isa pod sa gipaningkamutan karon sa agency kaning destruction of dangerous drugs, no? This is in answer to the President's call nga sige para to dispel doubts pod nag-recycle na sa PIDEA, sa PNP, other law enforcement units ang kaning mga masis na mga shabu. So isa na sa gipaningkamutan nato karon nga ma-destroy yun. In fact, last March 10, March 10. nag-destroy tawag around 154 million worth of dangerous drugs. Or then kauban nato ato ang PNP, no, ang mga Media. regional prosecutors, regional judges, regional trial court judges, ang media, kauban nato. Pila ka kilo to, ma'am? O imo to i-equivalent sa Mga kuanto siya Sir Den, 22 kilos of shabu. Ang naglabi gyud ato is shabu. Katotong mga seizure nato sa Lapu-Lapu, katong na-confiscate sa majority ato katong sa Lapu-Lapu kay na naman to'y court order. So at least kini imong giingon, Ma'am Au, no? Ma'am Leah, kini yung giingon lagi nga namo ko yung mga pangutana kaniadto, no? Kana sa atong magkuan nga sus gatoy-toy lang ng shabu kay asam na nila ibutan na ilang mga nasakpan igabuti to skurti gamay ra kay ipakita usay di gani ipakita asa nakha na magtuyok ra na. So kini pagpakita ni nga mao na ni ang tubag sa ilang pangutana. Yes, Sir Dan. O gani, Sir Dan, kung nakahinumdum ka, katong ID pa si Sir Sinas, Regional Director pa siya dire. Gani, giawhag niya ang mga media at that time nga ipakita during sa inventory sa atong crime laboratory diha sa Lahog. No? Kay naaman diha ang ato ang crime lab. So, gipakita gyud to nga naa diha ang ato ang mga drugas nga pag-inventory. So, nasaksihan gyud to sa atong media, Sir Dan, nga existing paghihapon ng mga ebidensya. Wala paghihapon na siya ingon sila nga gi-recycle. Ang inyong butanganan, Ma'am Leah, sa PDEA, mao gyapon ang PNP Crime Lab gyapon do na may kaugalingon jud inyo nga butanganan ani nga mga ebidensya. Naagid tay ko answer, naagid tay PIDEA laboratory section, no, nya
kanang same sa katong in connection sa giingon ni Ma'am Au, annually sir din anay gina-conduct nga inventory ang ato ang laboratory nya. Nay witnesses gyud from NBI, nay from PAO gani o kaning murag civil sector kanang representative siya. Dili na siya actually mamidya kay sa kuan lang gud na sa unsa ni sa sulod lang sa laboratory ila jud ang ano dito per case giingon ani nga case na ay 22 kilos daw asa man Asa ning na ni? 22 kilos ipakita gyud na sa among chemist nga naa dire kani nga case kuan daw ka sa sachets ang na confiscate asa man ni so ipakita gyud na inventory gyud sir den unya ako lang i-clarify pod katong mga na-destroy nato nga dangerous drugs kung with case gani siya, need yun na to og court orders or then kung naay case filed kay di man ta pwede og sunugon nato wa pa mo ingon si court nga pwede na sunugon kay during the hearing kung ipatawag ni court ang ipasupina ni court ang evidence unya wala na kinasunog na nato Awa na disgrasya. madisgrasya ang kaso so there really has to be court order nga pwede na siya i-destroy katong mga seizures nga walay cases filed like walay na arrest no need nato og authority from Director General of PDEA nga pwede na siya i-destroy so natoy mga seized drugs ato nga walay cases filed pare atong na confiscate na recover nato sa PhilPost Mandawi mga dangerous drugs wala man toy kuan Wala niangkon. wala man toy nadakpan so nangayo mi og authority from PDEA Director General nga i-destroy to. So nihatag man pog authority mo to na appeal na to sa destruction. In addition pa na sir den no kay mangutana man sila nga drugs ra ba na siya sa PDEA ang ilahang gisunog. So naana sa balaod sir den nga gitagaan og authority ana sa pag-distract sa maong ebidensya is di PDEA. So nga amo ang mga kanang mga shabu uban nga or mga illegal drugs nato sir den i-turn over na mo na sa PDEA for destruction. Kasi makaingon sila, wa man mi nakakita sa pulis nga sila po'y nag-lead sa pag-distract sa maong mga drugas. Puro mo to PDEA. Puro mo to PDEA. Pero ang amo ang mga kanang na-confiscate sir din, turn over ginana mo sa PDEA kasi sila may mandate. As per RA 9165 sir den, ang lead agency gyud authorized to conduct the destruction is PDEA. So si PNP, ang buhaton ana ilang i-turn over na mo Witness para lang. ma-destroy na to. Oo. Motong during the past destruction na to sir den, present yun ang PNP kay partner man nato yun ang PNP ani atong not only in the conduct of anti-illegal drug operation but even in up to the destruction of dangerous drugs. Tanan sir din partner mo sa PDEA o ganit sa rehab program, Yes, sir. sa barangay drug clearing, partner gid mi sa PDEA. Pero ari tawo no mangutana ang mga unsa may role sa PNP kay kinumdum mo sa una nga naay mga official kani adto mag-lead gani ang mga police gani sa kanang about sa drug mingon dili trabaho na sa PDEA no inaana ba nga mga yan ang mga kanabang pagtan-aw so unsa may ang PDEA mao gyud gisangunan sa gobyerno pagsulbad aning drugas. And then asa man dapit ang police ani kay ang police mo rin masada mga police pod. Under RA 9165 sir den, ang PDEA ang gitahasan to be the lead agency in the implementation of the program. Kaso ang PDEA man good bata pa siyang agency, mga 18 years pa lang mi. So ang amo personnel na lang 2,000 sir den mayngon ana lang Nationwide? nationwide. Okay. So kung kami lang alone ang mag-conduct og anti-illegal drug operation maawit gyud ta mapiki gyud ta so mo nang gitabangan ta sa PNP they are also authorized to conduct anti-illegal drug operation In coordination. mag-coordinate sila sa PDEA na coordination between the two agencies para ma-monitor na to nga tinuod yun legal ang conduct of operation. Any PDEA agent or PNP both na ha PDEA agent or PNP kung dili mag-coordinate sa ilang i-conduct nga anti-illegal drug operation that is illegal dili na siya pwede so dapat coordinated nga kani na ami ibuhaton nga anti-illegal drug operation kay naaman tay gitawag og Regional Tactical Operation Center sir den magkuan kay na pre-operation report no nga mag-conduct mi ani nanay number murag control number niya dili na siya pwede mailisan mo nay panguptan ron sa operating unit na authorized ang ilang i-conduct nga So operation. meaning why operation nga buhaton ang PNP
kung why ka na Coordination. pagtugot or coordination gikan sa PDEA. Coordination number, sir. Yes, sir. Ah. So naa na siya control number sir. Control Kung number. gani makita ninyo sa amo ang mga spot report sir den or sa amo ang mga SMS report nga once gali nga makita na nimo dito nga naana na siya mga control number gikan na hatag lang sa PDEA. Mhm. So tanang operation sir den is coordinated sa PDEA. So that's that time nga mo sod na mo diha. Yes sir Dan, kay di man pud kaya sa PDEA kung sila lang. Tinuod yun, Tungod sir. sa kumbaga endangered species sila gamay ra kayo. Kunya asa man ang kuan, asa man ang kanang pag-build up sa kaso gikan pwede ra gid ang PNP wasad magpugong ang PDEA nga mo build up sila aning kasuha pag kuan niya aron masakpan ni kay dako ni nga kon sa drugs ana niya, and then that time mo coordinate na lang sila kung maklaro na or sa pagsugod pa lang sa build up sa kaso ang PDEA na nadaan. Actually, sir, pwede ra gyud no maka-build up ang atong PNP, but naman gud tay gitawag og kaning interagency nga intel workshop, di ba, Ma'am Au? Kanang that's a regular meeting workshop between PDEA and PNP, intelligence workshop. So unified ang listahan sa PDEA ug sa PNP para ang effort nato kanang kuan pod, kanang streamline, dili kay murag magbuwag-buwag ba. Para strong pod ang ato ang kuan, strong ang atong efforts. So doon na mo yung sharing sa inyong mga information. Yes, sir. Oo. So nana no sakto sad. So mo na nga makabantay siguro mo doon ay mga operation sa ato ang kapulisan unya kung dagko na jud kayo diha na musod ang PDEA sub, no? Magagmay o madagko sir Den. pero wala naay mga operation nga wala nga dili makit-an ang presence sa PDEA, punos lang pulis. But wa sa na magpasabot nga ang PDEA dili aware ni anang Yes, mga sir. operation. Yes, sir. Mm. Dili bot pasabot nga kung walay PDEA diha kanang dili na coordinated Or illegal na or mga illegal. operation. Yes, sir. Kay tanang operation nato sa PNP, maski kami mismo again sa PDEA operation namo, mangayo gyud na among operating unit og kanang coordination number. Kinahanglan gyud na i-coordinate before nila ikasa ang operation. At least ba kay tingalig maglibog ang atong nagtan-aw karon maingon nga coordination niya katong ready ko ang lagi wag kita kitag PDEA ato wa ta man kay may ba ami nang naigi PDEA kay mag-uniform gyud ng mga Okay, lahi PDEA man ang mga lahi kuan, na ilang uniform. uniform no na makita sa sluyo PDEA nya maingon katong operation sa ko lagi to PDEA sa pulis sa gito ila ra gito ana ba no. So mao na nga bisag di na makit-an ang presensya sa PDEA ana nga operation labi na kanang dili kay dinagko nga mga operation. Yes sir Den. Awasan na magpasabot nga wa dili aware ang PDEA ana. Pero kamo ma'am, di san mo limit sa mga ginagbay dinagko sa trabaho o ganyan ninyo. Yes, sir. Pareha sa PNP, magginagmay man na or madinagko. Kung naa na diha ang opportunity to conduct the operation, pwede ra gyud, sir. Okay. Usay mo gud atong madunggan sa PDEA na gani dagko jud ka dinagko na ba, no? Daghan nagbakuha ingon ana. Well, naapod sa pulis naapod kay damon po daghan sila bakuha pero usay man gud ang pulis may mga sigig operation labi na per station Yes, sir. ang operation nila so di ka ma-expect kay dinagko gid ba nalay mga ginagmay nana mga sachet nana di gid bulto. Pero kamo na gani mo operate man gud dinaghan man gud ang inyong makuha gyud. Pero naapod tayo actually, sir, kanang naamangod tayo mga mukiter manggod tag reports from the community, no? So naay mga uban mo reklamo nga kaning mga drug dens, di ba, Ma'am Au? Kanang amo man ginang aksyonan, especially kanang drug den, sir, den kay kami manggod sa PNP and sa PDEA amo ning gi-consider ang drug den as high impact operation. Kay imagine nimo, sir, den ang kanang drug den, that is a breeding ground for criminality, violence, o makadisrupt ba sa peace and order sa community. Kung imo nang pasagdan diha, dako kayo na og problema no nga dadon sa community. So kami mo action gyud mi og naay mga report sa drug den. So usually ang makuha nato sa drug den ginagmay ra pod naay ubang drug den sir den nga ginagmay ra baya. But regardless, makuha gani. oh regardless, Pero paraphernalia na but regardless kung gamay ra but the impact sa imong pagdismantle ang drug den dako kayo sa community. Tinuod kami nga ganing suyupanan. Kung gihimo na diyang suyupanan ma'am na lugar so kadungog mo na nga reporting kag indunggan mao ba ato ipasusi tinuod ba tinuod. Validate kina siya. Kuan dayon. Yes, sir. Tuon dayon. O gani sir Dan sa ato ang Facebook no kay kani siya sir Dan ang ato ang sa CCTN sa Pro 7 Action File gilink na ni karon sa atong Police Regional Office 7 nga page. So dito gali sir Dan mo message gali na sila, mohatag na sila information. So once nga mahatag kung asang napita mo,
ipa-validate din na namo dayon para ma-actionan dayon sa atong kapulisan. Well, tinuod no, kada mo natanaw na to karon labi na sa inyong FB ninyo o Yes, sa Sir diha. Dan. Naamoy mga problema no against sa bisag police no, naamoy mga silingan Sir or Dan. mga Oo. nahibaw-an ninyo nga mga abusado ning mga silingan namong pulis or naabay mga badlungon nga inyong mga silingan nga di gyud madakpan kay naay pulis nga mga protector baka sa inyong pagtuo. Free mo nga mo Free mo message, Mo ayaw message. mo kabalaka kay dili na namo i-divulge ang inyong identity. Oh, O eh, gani once oh. gali nga mo message sila Sir Dan, amo gyud ang i-hide ang ilahang mga pangalan, then screenshot na namo ang katulang message ang amo ang isan Oh. dito sa respective police station or respective police officer Dan. Very good. No, mo nay tuyo na to karon mo na to target karon kay lain nga venue sa pagreklamo ba, no? Yes Sir Dan, Nga na- kay uso na biaron ang social media. Oh, So, pero ayaw sa mo pag-expect nga once mo reklamo mo, aksyonan ginayan na niya di nila i-validate. I-validate pag gina sa to ang mga personnel sa PNP kaya di mo sad pwede makakita alam mo silingan nag-away mo bayre yan yun yung sumusumbong. Sir Dan, ako pong panawagan Sir Dan nga dili lang nila adto i-message mismo kung asa ta ato ang giling ang Facebook live kaning Facebook nato no adto gyud personal message lang gyud nila para di gyud mahibawan ang ilang identity. Mm. So PM lang gyud. Pwede ra sad no, i-PM na ninyo sa unsa mga pamaagi nga maabot nga to sa to ang kapulisan. Anyway, di mo mahadlok kasi kay ngon na ni Ma'am Aw sa gani sa PDEA siguro daw na pa sila ilahang Yes, kaugalingon nga mga pamaagi nga maka-text, makapahibaw ang ato ang mga katawhan. But sa ilang gipasalig na di sa na pwede nga ilan ang ipahibaw. Uy, si kuan ni reklamo nimo ana wala na, no? Unya dili sa na magpasabot nga aksyonan dayon na yatan at tuon dayon na dili i-validate pasab na kuno sa katinuod ng mao nga complaint. But tan-aw nilang tinuod yun, dunay basihanan, that's the time nga ilan ang ipahigayon ang operation. Naana na siya mga higala. Sa PDEA actually Sir Den, naami ka na pares sa gingon ni Ma'am Aw, gitik advantage na namo ang multimedia karon kaning Facebook. Among Director General nag-launch siya og FB page kaning gituwag og isumbong mo kay Wilkins. So iya dyan ning FB page katong mga naay mga reklamo regardless kung asa nga region Sir Den, pwede mo message didto. Yan na po yung mga i-search lang sa katong mga naminaw nagtanaw na to karon isumbong mo kay Wilkins nga FB page. Pwede mo mag-direct message dito na apoy number sa banner niya, pwede po ninyo i-text regardless kung asa nga region, no, asang mong lugar Kaya sa man ipasa Pilipinas. ra po. Yes sir, ipasa man na nila. So nindot na no mga ngayana nga mga pamaagi usab aron na hinahinayan nato ni sulbad ni atong problema sa drugas. Sa atong pagbalik mga higala, ato isgutan ang uban pa nga mga kalihukan sa PDEA, labi nang ilan na ning gingusgan ning mga programa sa gikangunan ni Ma'am Aw kaganina kanang ilang rehabilitation program Barangay drug clearing. barangay clearing program no. Ilan na bisag dito sa ako ang barangay ko nagi PDEA mo tambong ato nga drug cleared ba no nya nay mga barangay nga lisod jud no? Nasa yung mga barangay nga sayo na sud siguro but ato na isgutan sa tong pagbalik mga higala, please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ikapito nga pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Lucas 23:46. Kay sa imo presensya lamang umatagpaw,
ug sa matag adlaw. Sister, uy, nanay ka diha. Gusto kong mag-Madrid, sister. Pwede ka, sister? Tabangi ko. Di na ko mananong matinda. Imo na ko, Lord. Please, Lord, ayaw na ko ibalik dito. So, mo to si Jesus iyang gi-fold ang face, o iyang gi-pa-close ang eyes, pag-close ang eyes, pag-open yung balik na, kita na siya. Ang hana ka miraculous si Jesus, o nga na siya ka-powerful. Sister Leo! Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. PRO7 Action Files. Okay, balik sa ato ang programa, ang PRO7 Action File. Sama sa gihapon mga igala, naadiri ang ato ang bisita, nga si Ma'am Leah Alcantara, ang Information Officer 3 sa PDIA-7. Unya naapod diri ang ato ang partner, no, si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagcari Rayos. Oh, nya kapkapi na imong kilid, wa na taas-taas na Oh, po. taas lagi sir din, murag busy jud kay ko. Bahala na basta kay present ko. Oh, pero nindot kito tanawon sa una ba Ayaw gabalaka kay summer na. Inig hinigip sila. Igbalik na ko sir din. Talha na po na siya. Oh, nindot kito tanawon. Unya kana nga Ma'am Leah, ang ato ang giingon nga katubang drug clearing, barangay drug clearing. So kaniadto kusog kay na sa una, di ba? Mao gini atong priming topic sa mga report ana sa mga balita nga kini ang kuan o sa kalungsod yun, no, ang bugo, ang mga barangay yan nahunong lang to siya after ni solving problema sa pandemic sa dinana. So kumusta naman ang inyong kampanya Partiana? Yes, sir, Den. Tinuod na, no, katong pagsugod yun sa pandemic, na apektuhan yun ang ato ang Barangay Drug Clearing Program. Kaning processing sa mga documentary requirements, katong mag-apply kay limited man ang ato ang lihok. But, karon resume ta, sir. In fact, last March 3, nag-deliberate ang Regional Oversight Committee og 37 ka barangays nga ni-apply as drug cleared or drug Whole free. Region 7? Yes, whole Region 7. Naay kuan ato, if I recall correctly, 15 ka buok dire sa Cebu Province, unya naay 17 o 17 ba to? From Negros. Basta Cebu and Negros to ang applicants nato nga barangay. Kanang Negros ma murag taod-taod pag in-apply murag tuwa pa ko ana dito. Oh, murag ako na nang gi-apply. yes, si Ma'am Au, sir, wala pa siya dire sa PRO7. Nagkita na mi aning Ma'am Au dito sa Negros. BDCP gihapon, tungod aning BDCP nagkaila mi Ma'am Au Barangay sa drug clearing. BDCP. Madugong makanosebleed ni Sir Dan kay sa dokumento pa lang daan, pag-prepare pa lang. Listo jud kayo. Hilabi na katong mga barangay Sir Dan nga wala in tayo mga typewriter, wala computer. So sa documentation process Sir Dan is wala gid in town mo na ang ato ang pulis sa barangay mo utoy mo assist gid town sa maong barangay. So in every meeting nila sa ilahang badak, so anam-anamon in town sa ato ang PSB or the pulis sa barangay sa pag-assist nila para matigom tong maong dokumento. So Yes, sir. mingon tag 15, mingon tag 17 sa Negros, no. Kining mga 15 sa Cebu province katuning mga asa man pa ning mga muslianin nga. Actually, sir, ang katong candidate barangay sa Cebu, naatay from Medellin, naatay Okay. from Asturias, kaning mga municipalities nato sa Cebu province, and sa Negros pod mga municipalities po to kasagaran ng atong applicant barangays, no. Ato lang klarohon nga ang ilang application, sir, din hitabo ni dili lang ingon nga in 1 month ni kuan din sila, ni apply din sila kay kani magong barangay drug clearing program. Proseso ni siya, sir, din nga i-capacitate nato ang barangay nga sila mismo kay bawo sila unsay lang buhaton kung naay mga drug personalities baron sa ilahang lugar, drug personalities, mga drug user, mga drug pusher. So i-capacitate nato ang ilahang anti-drug abuse councils kaning mga ADACs.
naay mga musulti nga karon lang man ang barangay drug clearing kay si Duterte ang presidente. Actually dugay na ni siya nga programa Sir Den. As early as 1998 pag-establish pa lang aning mga ADACs, Anti-Drug Abuse Councils, nana ng concept sa BDCP. Na-formalize lang siya around 2004-2007 with the release of DDB regulation pertaining to BDCP nya. Karon mas madungog sa mga tao kay gitake advantage man pud nato kay karon nato presidente mo man gyud yang marching order anti-illegal drugs, and BDCP is the perfect program para ma-measure nato ang success ba sa anti-illegal drug program kay makita man nato pila ka barangay man ang atong nakapacitate, pila man ka barangay ang na-declare nato as na successful sila in their intervention programs for illegal drug personalities. But kani sa Sir Den mo po niya akong klarohon kay naay mga misconception, di ba ma'am Au, mingon nga drug cleared na sila nya naalagi operation ang pulis, di ba, so dapat di na unta na mag-operate ang pulis. So that's a common misconception kay kung ma-drug cleared ang isa ka lugar, mas dapat gani ma-intensify ang mga lihok sa PDEA ug sa PNP diha kay to protect the barangay from kaning musulod, di ba? At the same time mabalik na pud sila affected barangay na pud affected sila. barangay. So mas ma-intensify ang atong efforts diha nga dili na sila masudlan. Matud pa ni kuan bitaw Sir Den ni RD Ortiz katong pagkakuan niya nga nanganak na ko siya di ba? Makarelate jud ka ni ang BDCP mura kuno og nagpadako ka og bata, lisod kaayo sa sinugdanan, igpadako ana di pa jud na nimo ingon na pwedeng buhian kay there is constant monitoring jud gihapon maski pila pa na edad sa imong anak, maski tiguang na ka magmonitor gihapon ka og naunsa ba. So murag ingon ana ang BDCP, and it's a holistic program Sir Den nga naay kadi i-share lang nato mo pa ni gi-apply sa PNP, parehag jud mi og gi-apply ani sa PNP, three-pronged approach. Unsa man three-pronged approach? Harm reduction, supply reduction, harm reduction, ug demand reduction. Kaning supply reduction mo ni usual nga ginabuhat nato sa PNP and PDEA kanang manakop. Ipalayo nato ang supply, ang drugs sa tao. That's supply reduction. Demand reduction, ipalayo nato ang tao sa illegal drugs. So unsaon man nato i-educate nato sila, pasabto nato sila. Mao na nato ma'am, mosulod na to sa PNP ang among project ready, program. Kikidat, di ba? So sa PDEA po napod mi PESIS, Preventive Education and Community Involvement section. So more on advocacy na Sir Den. Kaning harm reduction, di man gyud nato malimod nga naa tay mga kaigsuonan nga nakagamit na gyud, ako ba na-addict pa gani. Alangan magpasagdan ni nato sila because dili man nato pwede na buhaton because they are part of the problem and they will be part of the solution kung ato na silang i-address. So, that's harm reduction. Ari mo sulod si community-based drug rehab program kanang gibuhat karon sa COSAP sa Cebu City, no? Kani mga natay, mga drug personalities, mga users. So, ikuha na sila counseling, drug test every other session para i-monitor gyud kung nagamit ba sila or wala na. And kaning namang gyud mga drug pushers Sir Den, mga small time lang nga andam gyud sila magbag-o kay ang ilang pagpamaligya kana ganing mo ingon lang nga na apiki lang gyud ko ma'am, wala gyud pagkaon sa balay, walay pampalit gata sa bata. So kani mga street level pushers ato po ni silang tagaan og opportunity as long as willing sila mo magbag-o. So ari sila isulod sa Balay Silangan. Balay Silangan is different from CBDRP kay again CBDRP for users ni Sir Den mogoy kasagaran ma-confuse. Ang users ari sa CBDRP or community-based drug rehab program, but if ang imo category is pusher, di ka pwede sa CBDRP, wa man kay drug use problem. So ari kay sulod sa Balay Silangan. And sa minangan Balay Silangan. Balay Silangan actually last March gahapon lang Sir Den nag-launch ta sa second Balay Silangan nato sa Camotes Islands, no, si nasa San Francisco. Second na ni ang first nato sa Camotes Islands is sa Poro, no. So ikaduha na ni functional na ni Sir Den na ni 18 clients. Ang Poro na ay 9 clients, ang San Francisco na ay 18 clients. So unsay mahitabo didto? Sulod sa tulo ka buwan Sir Den, ato sila magpuyo sa Balay Silangan. Unya na sila program didto, murag i-reform ilang way of thinking ba nga dapat dili na sila mobalik sa pagpamaligya. Unya tagaan po ni silang mga livelihood, skills training, ug ang nakanindot Sir Den, well naa sila sa sulod, di ba nabiyaan nila ilang family. Kung sila ang breadwinner, ang ila pong family ikuan pod kanang
i-support po sa DSWD ug other concerned government agencies kay kung pasagdan man gud ang family, may possibility nga ang pamilya mo ang asawa baron may mamaligya na. So dapat holistic siya while nagpaayo ang drug personality dito sulod sa Balay Silangan. Ang family pod gi-assist pod nato para dire-diretso ba ang pagbago sa individual if makagawas na siya makagawas na siya sa Balay Silangan. So naatay actually tulo na ni ang atong functional no. The very first Balay Silangan we had was in Danao City. Mga 2017 na open ang sa Danao City, Sir Den. Unya nasundan this year katong sa Poro ug kani ang sa San Francisco. Unya ako lang ni i-commend yun, Sir Den, kay San Francisco and Poro are not high income municipalities. In fact, ang San Fran murag third income class municipality man siguro ni unya ang Poro fourth income class, but they were able to establish Balay Silangan. Kasagaran sa mga LGUs, ang ilang reklamo kay ang ilahang murag struggle ba, ang ilang challenge kay wa sila kwarta daw to put up a facility. Oo. But kaning duha ka munisipyo, ang ilang gibuhat, Sir Den, nag-inventory sila og mga buildings didto nga wala gamita. And mao ang ilahang gihimuas Balay Silangan nga pwede ra man gyud, wala man niingon ang regulation nga bag-o gyud siya nga facility. Any building daw as long as pwede nimo ma-convert nga na ay katulgan, na ay kusina, na ay murag classroom, na ay liguan, kay stay man sila for 3 months, pwede ra gyud kaayo. So mo'y gibuhat sa duha ka munisipyo. And unsa man ni siya gi-required in every municipality or every city kinahanglan naagi aning Balay Silangan? Yes, sir. This is in compliance to Dangerous Drugs Board Regulation number 2 series of 2018. Naagi ni legal basis ang Balay Silangan, Sir Den, kay gi-complete niya ang intervention nato for our drug personalities in the barangay. Kay based sa mga previous DDB regulation, puro ra man good sa user. Mura bag nakalimtan na may lain nga drug personality good sa barangay niya. Dili man pud tanan kanang kuan ba kanang ma-arrest gani nato kay ang uban inactive na wala na kanang surrender na niya kanang surrender na at the same time Ang uban, taon na gyud siya. Ang uban wa na mamaligya kay nani trabaho. Yes, sir. Nya kanang ganahan gyud sila magbag-o ba katong naapiki lang gyud mao kuno na maligya og ginagmay ra pa jud kaayo. So unsa may pwede nato ma-offer ani nila nga sila mismo ganahan man sila magbag-o. So ari mo sulod si Balay Silangan kay again kung pusher man gud yang category di siya pwede sa CBRP kay the CBRP is for those nga naay drug use problem. Oo. So para mo gi-complete lang niya, Sir Den, ang intervention para sa mga drug personalities nato. Yeah. May paano mga gagmay kayo nga mga lugar, gamay kayo nga mga lungsod kay nakabutang pa. Nya kato ng mga dagko kay tanan noon nga mga lungsod o dagko nga mga syudad. Why Balay Silangan na hinuon? Yes, sir. Hindi po sila aware ang mga mayor ani. Actually, Sir Den, mo ni ginatrabaho po namo karon no sa PNP, sa PDEA. In fact, in partnership po with DSWD nga tanan natong mga LGUs, actually nalapagan na namo, Sir Den, basta nami BDCP nga activity dito, discussion man po na Balay Silangan kay in relation man gyud siya sa BDCP. Mo lang kasagaran struggle mingon sila na murag misconception ba nga mag-put up na pod og bag-ong building, maghimo na pod, but explainan lang amo gini example, Poro and kanang San Francisco, wala sila nag-build og bag-o nga building, but nag-innovate ba, think outside the box, nakahimo sila og Balay Silangan. Kuan lang sad, I think ang Cebu City, Sir Den, na may plano of putting up Balay Silangan. Kani sa Cebu City, important kay ni Ma'am Au kay. Yes, ma'am. Natay daghan nga. Dako sa gid. Daghan kay tag clients. Kay sa mga lungsod nga mga dato o mga syudad nga mga dato nga wa ka butang ani. Wa kahimo sila ani nga dako man nindot man katuyuan. Yes, sir. Ya, di ano yung mga lungsod noong gagmay kay tanan, gagmay kay income, nakahimo pa sila, nakapangita sila mga pamaagi. I think di lang siguro aware ang ato ang mga local government units nga naa din siya nga programa or gimanduan sila sa paghimo ani. Kani pong Balay Silangan, Sir Den, ani siya gitawag nato og murag oversight committee pod. Kung ang BDCP na oversight committee composed of PDEA, DILG, PNP, DOH, and the LGU, ang Balay Silangan napod siya oversight.
Ang na-minus lang ani is si DOH. But murag same composition lang yun gihapon. PDEA, na ay PNP, na ay nasulod na si DSWD, si Armed Forces of the Philippines, kay for security purposes, ang kanimang mga balay silangan facility nato, kanang dapat patrolan siya, Sir Den, o kanang either ang police ba or kung doon lang army, patrolan ba kay ang mga personalities nato diha, mga pushers ba ya, categorized as pushers. So kanang basin bag naay maglagot nila nganong nagbag-o man ka, kanang yaga-yagaan sila. So kana dapat na ay security. DSWD, Sir Den, dako gyud kay tabang DSWD ani kay sila man ang usalo sa mga drug personalities nato para na ay kato livelihood program, DTI pod appeal and dole, Sir Den, kay kung makagawas na sila, example niya sa Danau, Sir Den. TESDA. Yes, TESDA, ma'am. Sa Danau, ang katong mga clients nato, Sir Den, nakapag-graduate tag 15. Fortunately, majority ato nakakita gid sila og employment. Gitrain man sila, Sir Den, sa MSWDO nila. CSWDO kay city man din, no. Unya kanang nakatrabaho gyud ang uban na sa Lapu-Lapu, ang uban gi-absorb sa LGU, local government unit. Oo, na naman sila skills. Unfortunately, na uban mamaw nga nadakpan gyud nato kay nibalik man. Oh, pero di na sila magmahay kay gitagaan na sila og opportunity. Pero ang masud ani katora pong taga Puro, katora pong taga Camotes, katora pong taga Danau kung naa silahang lugar, dili sila mudawat pod og katong taga Laing, taga Carmen baron yung nasa Danau, dili katora gyud sa Danau gyud. Ang suggestion namo, Sir Den, katong mga LGUs nga gamay gid kayo og ira kanang maglisod gid ba to for the upkeep to sustain the upkeep of the building, pwede sila makigmuwa sa ilahang silingan nga LGU nga naay balay silangan. Muhatag lang sila nga to. Muhatag lang sila. Pwede ra gid na, Sir Den, kung kanang dili gid nila kaya. Sa San Fran man nga og puro nga perting gamaya. So Sir Den, mo din ang absent ko kay Kuyog si Abdi. Kuyog, yes. Mo na gipaning kamutan gyud nga para ma-uplift lang pud ang San Fran ni adto gyud si RD katong puro, ma'am, no? San Fran. San Fran nga inauguration. Mo to gyud to ang So mo na akong giingon lagi no nga pangutan na kay kung panitan na sa Puro, so ang taga Puro maogy mauna gyud nga first come nga makiter ana niya. So unsa may pamaagyan na mo adto lang sila ngadto sa munisipyo or kinsa may ilang duolon, no, kay once nga na siya ang uban wa sila makahibaw ba ni nakakita sa tuang program karon. Nya unsa may pamaagyan na mo adto lang sila or doon na may mga lista nga oy kanang unsa man ka na makaslista diri sa pusher musod ka dili ana unsa man na lista ang LGU, Sir Den, kay actually part sa BDCP nato ang mga ADACs mag-send sila og kanang listahan sa ilahang mga drug personalities sa PDEA o sa PNP for validation. Once ma-validated na nga kaning mga personalities involved yun ni, mag-conduct matag house visitation. At tuon na to silang mga barangay, paibaw na to sila. Katong natay Oplan Tokhang. Dito na to Oplan Tokhang, dito to nato na-identify kung kinsa ang mga pusher, kinsa ang mga user. Then, gi-validate to sila. Pag-validate ato, kung unsa sila katinuod. Kay basin unyag, gipasa lang po to sa barangay, ma'am, kay kontrapartido. But, during sa validation, dito na nakita ang mga lister kung unsa katinuod to nga mga lista. So, mao na to nga nanatay lista kung para sa pagsulod ana nga mga programa. Is amo karon sa barangay ongoing man ang barangay based rehabilitation program no nya mo duha na kabuan siguro or mo buwan kapi naman. Gani last week nakahatag mi kay usa sa amo ang nakita nga marang madasig po din taon og tunga ba. Tagaan to na mo bugas og mga linata ang mga kuan nangapil ato. Surrenderi na to. Surrenderi. So gitagaan na mo pag uli nagbitbit og mga bugas og mga linata lipay sa din taon. Ang inaana nga mga pamagi amo ang gisagop but wako ka bantay aning para aning mga pusher. So ang atong Cebu City siguro maghimo siguro ani no considering ang Cebu City do daghang mga property o daghang mga naay kwarta ba nga ikasarang pagpatukod man jud gani ng ani kay nindot sa ni nga programa dito kay na-focus raman ta sa mga abi na to ang user wa pusher usara jud ang katong rehabilitation sa may rehab ani mga pusher nga di man sila maligya raman. Correct. Kung katong naaman tay ko answer, actually tulo man ang categories nato sa drug personalities or surrenders. Katong pure gyud nga user, di ba ma'am? Pure gyud nga namaligya nya kaning bugo-bugo ikatulo na maligya nya gamit pag yun. So kung kani siya nga category niya bugo na nun siya nga duha na iyang alangan kay namaligya siya nya ni gamit pag yun siya di Lugi negosyo niya. Lugi negosyo.
So, katong drug personalities nato nga user o pusher sir din, ayuhon sa nato ang ilahang pagka-user. So, isulod sa nato silang CBDRP sa barangay. Ma'am, Unya. karohon dito to ma'am, Yes, no? ma'am. Katong isulod nato, di ba? Naamo to'y counseling. Unsa nga klase nga counseling? On psychological and spiritual No, aspect yes sir. of Sa counseling. community-based drug Community-based, rehabilitation. So, mo to imong nakita po sir din nga ang CBDRP magud for the pushers na siya sa barangay. Pero kung users na siya program sa nga nag-operate sa barangay. But kung pushers, ang DDB regulation man good, klaro siya nakastipulate nga LGU based. So dili siya dapat si barangay ang mamroblema, dapat si LGU. So murag ang hayag-hayag man pod siguro in fairness sir din sa Cebu City kay naaman tay mga feedback from the city. Supportive man sad si Mayor aning Balay Silangan. Murag mag-put up gani per kanang north and south para kay daghan kayo man tag population ko diri sa punuan kuan. niya na mag-abot na atop ng mga tulo na. Mag-schedule kita ni og clients. Bahala na para sa bayan. Para sa bayan, bahala Salindot na. na siya nga programa no nya. Sige, gawas ana ma'am, unsa pa may laing nga mga nabisihan karon sa tuang PDEA sa may mga gihimo ni Sir Ortiz nga wa mahimo sa uban nga mga RD, mga innovation ba niya nga yes, best sa imo nagikaingon si Sir Ortiz 20 years na sa operation sa intelligence kay bawo na siya ba unsa may nakita nga ngay pang buhaton kay kada lugar lain man gud og mga mga sistema bagas si Busiti ni mga marunong kani mga tao kani ana ba di ba magbasay sa kanang ubang lugar para ni nato ra ning approach ani dia ana so unsa may mga gihimong RD ron. Yes sir, actually na kuan kayo sir din dako kayo og kanang advantage nga ang atong regional director karon Bisaya nya homegrown taga diri gyud siya kay invested siya sa program, di ba? Kay taga diri man siya kung unsay kalambuan nga mo result out of the program, siya po daw iyang family maka-benefit. So kuan gyud permi gyud na isulti ni RD Ortiz sa ato ang mga provincial officers, team leaders nga kanang trabaho lang gyud ta unya kung dapat ang proseso nato is kanang pulido ba no ang kaning BDCP man gud usay misconstrue siya nga puro ra na documents kay kung makita sa kana reporting mag-submit og folders di ba ma'am pero kuan gyud ni siya sir kanang dili lang ni siya papel but in actuality naagi ginakondak ang mga barangays kay kanang di ba ma'am mga kato anti-drug abuse council nila dapat na yung mga badak activities sir din kamo di ba mga badak meeting ninyo Kada huybes mga advocacy campaigns Mura magbugat sa buong. kayo Usay akong peace and order nga committee sa nga konsehal mo tambong no kay usay di ma-conflict sa to ang schedule but naana no tugay-dugay naman ta ni balik last year pa gani di balik naman mi sa pag naundang man to sa una yes, ba sir. naundang man to tungod sa pandemic karon nabalik naman so okay ra man na inana kay suporta mo kita na o siguro tawo nga di mo support anang programa ha kay isa man gusto gud og kanang ang ato ang komunidad na ay daghang mga adik no para nako katon sa siguro gusto katon sang nabuhi anang bisyuha nakakwarta actually sir Den kinahanglan kayo nato karon ang mindset pareha nimo ba mindset nga sama sa imuhang giingon ang mga officials unta nato ma'am no ingon ana tanan oo nga ang uban man gud sir Den based on experience lang ni ha kanang igingon na tog BDCP mao ni atong programa close dayon ang huna-huna ay kapoy man na ma'am oy kanang hassle ka imposible man na buhaton kanang dili lang unta diretso mo close ang huna-huna sabto na sa ang program unya unsay in the long run ba unsay ma-benefit kay tinuod igbuhi sa word nga barangay drug clearing program lisod gyud siya at first nimong pagdungog o pagbasa sa kana regulation but eventually unfold anang program makaingon magid ka sir din nga kanang maski hinay-hinay makaya man gyud ay mabuhat man gyud dili lang gyud paspas ma'am acceptance pud na gyud no ma'am kay wala man di man pud siguro ang barangay ra ang nagbuhat ana apil man ang kapulisan nga mo assist gid nila ugali ang sa amoa sa PNP man or sa Central Visayas nato sa PRO7 nga nagi mandate ang ato ang mga pulis sa barangay nga assistan gyud ang ato ang mga badak so sa pagbuhat pa lang daan sa mga minutes kay minutes bagay pangitaon minutes sa meeting na uban si ma'am nagrambol na ang barangay peace and order council meeting na apil na dito sa badak nga we separate man gyud siya so mao tong i-explain po na sa atong PSB nga sa inyo ha mga minutes bahala usara ka
Kay ang time lagi nila Ah. ma'am, mao nay ang usa ka adlaw mo nang ilaha lang bahinon. So dapat separate gyud na nato atong minutes kay usay nagrambol, nagbasa nimo, nag-discuss og badak, abot nimo sa second paragraph ug ngano naman ning peace and order na. So dapat i-separate siya. So mao na atong kapulisan mo siguro sa ilang hasulan na atong kapulisan nga mo-assist nila. Mao po na among i-emphasize sa DI Sir Den kaning barangay drug clearing program. Ayaw ninyo hunahuna ang barangay ray mo lihok ani. Mo nang nay oversight committee kay tabangan mo sa PDEA, tabangan mo sa police, tabangan mo sa DLG, sa DOH, ug especially unta ang inyong mga madak or kadak kaning di ba Sir Den ang atong ADAC, Anti-Drug Abuse Councils level man ni, na provincial, na municipal, na city ug na barangay level. So responsibilidad sa kadak, sa City Anti-Drug Abuse Council or MADAC nga i-assist ang tanang badaks under nila. Kay kato for example, katong gi-mention ni Ma'am Au, bukid kay nga barangay walay computer, no? Unsaon man niya pag-prepare sa mga documents nga kinahanglan ba na kay maningil ba si DLG ana. So unta si kadak or si MADAC ana mo sulod nga i-assist unsa bay mga tabang nga pwede niya mahatag sa barangay. Kay kung pasagda na to ang barangay, barangay drug clearing bitaw ni inyo harani di bahala na mo barangay. Wala dyan mabuhat. Mao na nga bitaw sa Moragan target na mo makapagraduate miro mga basta mahuman lang ginaron sila no, nguban di katiwas pero naagi at least do nagi mo graduate ba no. Ato Mr. Den, Ma'am Au. Mao gini atong target no ana mga panahon na kay lisod kayo ang problema sa drugs uno imo yung pasagdaan ba labad sa una mo na makamugna yung kasamok sa atong lugar. Mo na nga kita suporta kita sa PNP ug sa tuang PDEA ana nga programa ha. Nya apiki naman ta sa oras sigo mata kabantay nga sa kauras sa Marita. Bisan siguro kutok tagal size di ni mahuman mamliya siguro kay dagham kini siya knowledgeable magkasisihan ko ang yang mom ni ang 40 niya no. So tagaan ta kahigayon mamliya sa imong paghatag og mensahe para sa tuang mga nagtan-aw karon. Yes sir Den. Una sa tanan no on behalf of our regional director si Director Levias Ortiz, mga gid mig pasalamat sir Den sa publiko sa ato ang mga kaigsuonan kay despite the pandemic, despite sa kung unsa may mga kakulian nga atong na experience na feel yun namo. I think sila pud sa PRO7 na feel yun namo ang continued support sir Den sa public sa atong anti-drug campaign. In fact, ang amo ang hotline o ang among Facebook page kanang pusot-pusot ang messages diha sir reporting mga anti-illegal drug activity. So dako kay namong pasalamat kay di gyud ni mabuhat, di gyud ta ma-successful aning campaign against illegal drugs kung walay support good from the public sector, the private sector and the community sir Den. So continue lang gyud mo sa inyohang pagtabang namo unya kanang atong bantayan ang atong tugkaran no. Anya na ta manaway sa atong silingan, bantayan sa nato ang atong tugkaran kung naabay mga drug personalities diha niya. Report lang yun dayon sa PDEA or sa PNP. Ma'am Au, imuhang mensahe para sa mga tan-aw karon. So sir, sa atong Semana Santa naman gyud ta, panawagan nako kay ang uban mag-church visit nang gyud na ang iyong balay. At managod pag-ayo. Ayaw gyud ibilin lang ingon butangan ninyo ayaw ayo kay walay tao dire. No, pahinaw nato sa mga kriminal. So bantay lang gyud ta og ilabi na ako maglakaw ta ang ato ang mga personal belongings nato. Dili lang gyud ta magsuot og mga jewelries kay init kay na sa mata. At the same time ang health protocols pud nato basic gyud na, face mask, face shield, alcohol, so physical distancing kay hantod karon maski na ang bakuna napaghihapon si virus. So then drink ta a lot of water kay init jud kayo ang panahon. So sa regarding po sa antong campaign sa anti-illegal drugs, so ayaw jud mo kahadlok nga muhatag og information sa ato ang Police Regional Office 7 page kay kana ang inyong mga pangalan dili gid ta na i-divulge once nga mangayo ta or ipa-validate na sa maong station, dili na mo na i-divulge ang inyong pangalan. Tagay lang mi sa exact location o kinsa ng tawhana kay para ma-validate tayo nato o ma-operate tayo sa atong kapulisan o sa PDEA. So, on behalf na lang sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Ronnie Seroy Montejo, kami sa Police Regional Office 7, mapasalamaton kaniyong tanan og maayong hapon. Unya, karong adlaw mao ni ato ang karong ang program, mo ni sa last na to nga program karong buwan na ha. Kay napamanggot tayo Wednesday para sunod semana pero musud naman ang Holy Week. No, unya naaman tay mga lintin drama nga atong tagagagyanan pod. So mo na nga
napapatay ging naka-schedule na unta si Ma'am Au og bisita next week, but sorry kayo ako sang gingnan nga kuan na lang no, kana sa April na lang siguro kung daya to apang mga anyway karon ramang so next week raman may wala nato tungod sa pag-observe pod sa Holy Week. So na nga last na to ni nato nga kuan, last na ni nato nga program sa buwan sa Marso. Sir Den, magpag-grade dito ang taga R7, Sir Den, katong taga-investigation nato kay ingon din sila i-grade sa ni Ma'am Uy. I-grade niya. Ma'am. Mayong hapon sa lead by Police Lieutenant Colonel Ray Chempo. Ang iyahang mga kaubanan diya sa R7, mayong hapon. Siya, ma'am, sige biya, migtanaw ninyo. Siya day mo kuno si Timpo na dayron mo hide. Yes, sir, siya ang R7. Amigo na to. Sir, musta naman ka, sir? So, ang imong mga fans, Sir Den, ay, nahas R7 di ay. Amo ba? Abi na ko ang tigtan-aw ra namo, ang kanara taga-PI ora yun. Astri ubang division. Okay, mo tap. Inyo talasan ko ng tagaan pag igay yung pakutan-on ba. Biya sa may mong gidiscuss ana ron ma-require gid sila nga mutan-aw ba. Mutan-aw yun, Sir Den. Kaya nga, ngin-ad sa di mo, ma'am, di man minimo yun. Sige. So may hapon yung tanan diha sa Piero 7. So Ma'am Lynn, salamat kay si mong higayon ha. I hope nga magkakita na po tayo sunod na ma-invite ka sa mo ang program no. Kay ako nang gikaingon coordination magina ang PDIA no. Way mahimong PDIA wasa ng PNP at the same time ang PNP na ako ng PDIA. Partner gid na sila. So salamat kayo. So tay kung oras papadayon sa ato ang programa nya ala nato nga wahi sa pagtan-aw. Doon na tayo replay ugma no alas 9 ngadto alas 10 sa gabi. Mo na replay sa ato ang programa sa Piero 7 Action Files. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha o landslide, tao na makwit. Pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, ginoo ko. Pulis, pulis, salba hami please. Balay na sunog.